Okay, so chance na rin to na makapag-upload tayo ng ganitong version ng mga inverter. So ito guys, i-share ko kung paano natin gawin yung ganitong inverter. So yan siya. So ito, dire-diretso ko na binuksan kasi pakiramdam ko parang may kulang yung pyesa. So wala nga yung switch. Yan, wala yung switch dito. Ito nga yung connection niya. So siguro kinuha na ng power switch to. Pero kompleto naman yung pyesa. Bukod lang dun sa switch. Ayan. Tatlong piraso pala to guys. Tatlong piraso tong pinadala sa akin ni Busing. So di ko matandang yung pangalan niya. So yan, plus ko na lang sa screen. Ayan. So yung isa tapos na. So natapos ko na yung isang yung maliit. Siguro 500 watts yun. Tapos ito yung 1000 watts. Ito yung sinunod natin. Tapos yung isa mas malaki. So yun, di ko pa na check up. So tingnan natin kung mai-share ko pa kung paano natin gawin yun. At malamang walang power to. Yan, madumi na rin. Ang dumi na rin ng kanyang board. Sabi ko nga, dire-diretso ko na buksan. At check natin kung ano yung posibleng sira nito. Para mayroon tayong may share na ganitong model at ganitong power supply. So inverter siya. So una muna natin gagawin, mag resistance check muna tayo. Okay, so siyempre naka buzzer mode tayo. So sorted muna yung ating i-detect guys kung mayroon. So dalawa yung kanyang transformer. Ay hindi, apat bali dalawa per side. So check muna natin itong side na ito kung may shorted. Kita ba yung tester? Yan, buzzer mode lang. Lagyan natin ng ilaw. Check natin dito kung mayroong short. Okay, dito wala naman. So reading lang kasi yan nung pinaka MOSFET. Yan, pero yung kabila wala naman. Okay, wala naman. Try natin dito sa side na to. So wala namang short. Ayan. Ito may shorted guys oh. Puro palo. Puro buzzer. So may shorted itong side na ito. So malamang wala nga power to guys. So hindi talaga siya magpa-power kasi nga may short. Yan. So ano ba yun dito? So alamin natin kung ilan yung sira. So MOSFET, N-type MOSFET yan guys, malamang. So alaman natin yung description mamaya, yung MOSFET na yan. Ang part number niya ay C51404. Yan yung nakita kong part number niya. Yan. So ito wala, okay tong dalawa na to. So dito sa apat na to, dyan tayo, ihang muna natin yung mga apat na yan. Tingnan natin kung ilan yung sira dyan. Try natin kung iubos ba shorted or ilan lang yung sira. Okay, so kung naka-buzzer mode ulit tayo, try natin tong. So yung nakaalang yan siya guys, yung kung anong position yung tinanggal natin, so dun siya nakakabit. So ito, dito, ito. So sunod-sunod. Yan. Try natin. Ayun, ito shorted. Ito shorted. Ito hindi. Ito hindi. Okay, so bali dalawa yung shorted. So alamin natin to. Itong dalawa na to kung functionable ba siya. Yan, so i-tester natin at tingnan natin kung nag-on o kung pwede pang gamitin. Okay, so ito muna yung analog yung gagamitin natin. So ito yung dalawang hindi shorted. So alamin natin kung buo pa
at kung nag-switch pa siya or kung working pa siya. So ako guys, pagka nagtitest ako ng MOSFET, pinaka shortcut na yung aking ginagawa para wala nang lito-lito at para hindi na tayo malito. At sa mga beginner, ayan, so tip ito, shortcut ng kung paano sa i-test ang isang MOSFET. Ayan, dahil N-type MOSFET ito, so ang part number nito ay C51404. Ayan, yan siya, nasa screen yung kanyang description at part number at yung itsura. So ito, yung negative test probe natin, so ito yung magiging positive test probe natin kasi nga analog yung nating gamit. So ilalagay lang natin sa may drain yung positive side ng ating test probe. Tapos kita ba? Tapos yung negative naman, nasira na, pinastaan ko na lang yan. Yung negative naman, nandito na sa pin number 3. Ito yung source. Ayan. So drain yung positive, ay yung negative nasa source. Fix na natin. Ayan. Sapinan muna nga natin ng ito sigurong plastic. Sapinan natin. Ayan. So ulitin natin yung negative ay dito sa pin number 3 yung source. So yan siya, naka-off siya guys. Oh, pag hinawakan mo yung yung gate, dapat papalo, at least papalo siya. Ayan, oh, nag-on. So hawakan lang natin yung drain at gate. Yan, drain at gate. Yan, naka-on na siya. Pag i-off naman natin, hawakan lang natin yung natanggal-tanggal yung source. Ayun, nag-off. So ganun lang siya guys, hawakan yung drain at gate para mag-on. Pag off naman, source lang. Okay, so at least may resistance lang siguro tong pinapatungan ko. Kaya nag-react agad. Okay. Ulitin natin tong isa. Yung isa pala, try din natin. Ayan. So, pawakan natin yung drain at gate. Ayun, mayroon. Ayan. Papatayin, source. Hawakan yung source. Ayan, okay siya. So, good pa to. Ayan, okay pa. So, pwede natin ikabit guys yung dalawa. Itong isa din talaga po dito. Ito na yung shorted. So, check na natin dito sa analog. Ayan, palo ng palo. Puro na base. Okay. So, tinest natin yung dalawang MOSFET guys. Okay pa naman, working pa naman. Susubukan nating paganahin guys na kahit yun lang, dalawa lang muna. So kinabit ko na yung dalawa at okay lang naman kasi yan, kahit dalawa lang muna kabit natin. So gagana pa rin naman yan. Pero bago ko yung kinabit, tinest ko muna yung mga fusible resistor doon at yung iba pa. So wala naman tayong na-detect na ibang issue. So sana umubra na to. Nilinisan ko na. Tapos pinag-short muna natin yung power switch, yung dalawang pulang wire na yon, at nilagyan ko ng tape para temporary lang. At yun, kinabitan ko na rin ng supply. Tapos aabangan natin kung magkaroon ng out dito. Ayan, siyempre AC yung 220 volts something. Ayan, yan ang inaasahan nating labas dyan. Kasi nga inverter nga itong ginagawa natin. Plug-in ko na lang yung improvised na power supply natin. Ayun guys, nagkaroon 230. Yan. So mayroon tayong input na 14.4 volts at 229 volts AC. Kita ba? Nagbi-blink na lang pala yung display nya. Pero working na guys, gumagana na. Naka-power on na yung indicator. Ayan.
Okay? Yun. So, ibig sabihin, yung dalawang MOSFET lang yung problema. Yung dalawang ganito. So, subukan nga natin lagyan ng ilaw. Ito rin yung pinantesting ko dun sa isang. Nilagyan natin ng load na ilang watts ba to? 20 watts yan. 30 watts na bumbilya. So, lagyan natin ng load. Testing natin ulit. Ayan. Naka-off pala. Ayun. So, yun. Okay na. Okay. Okay, so provide muna tayo ng dalawang MOSFET. At ayan. Several days later. Ayan. So dumating na guys yung pyesa na hinihintay natin para dito sa 1000 watts na inverter. At pinalitan na rin natin ng wire. So nilagyan ko na pala ng power switch. At ayan, pinalitan natin yung wire kasi maiksi. Ayan, so ayan, kinabit ko na yan. At ito yung pyesa na hinihintay natin. Ayan. So ikakabit na natin. So dalawa lang yung kailangan natin dyan. Ito yung sira niya. Kunin lang natin yung ano bang tawag dyan, spaghetti tube ba yan. Ayan, lipat lang natin dito sa bago para makisilbing ano yan siya, makisilbing protection para hindi mag spark yung kabilang terminal. Yan. Okay, ibalik na natin. Kabit na natin. So review lang natin. So ang part number nito ay CS1404. Ayan. Okay. So final testing tayo. So tinesting ko naman kanina at okay naman. Bago natin i-plaster yung board dyan sa casing nya. Ayan. So final testing tayo bago natin takpan ng bubong nya. Ayan. Okay, so na-plug in pa, power on natin. Ayun. Okay, 227 volts. Sana matesting natin sa mas mataas na wattage to eh. So di balit, testing na lang natin. Try natin tong ayan. Ayan, okay. Okay naman. So bali mayroon tayong 229 volts na output AC. At yung input 14.3. Yan. Okay, so pwede na. Yan. Okay, so takpan ko na lang guys. At siguro bukas na lang gamitin natin to para sa siguro electric fan, subukan natin. Yan.